Farming. Andito po tayo sa taniman natin ng lakatan. Ito yung bago nating taniman na in-spray natin nung nakaraan. So ang gagawin po natin ngayon, kasi ito ay 1 month and 3 weeks na, ang gagawin naman natin ay ating lilinisan and then mag-apply tayo ng ating fertilizer, urea ang ginamit natin, rich in nitrogen. Pero dahil nakita natin may ilan-ilan na may sigatoka, kaya dapat bago natin siya applyan ng ating fertilizer, linisin na rin natin yung puno niya. Tanggalan na rin natin ang sigatoka. So papakita ko sa inyo paano kami mag-apply. I-clearing na natin siya. Then lalagyan natin ng ating urea. Mga ganito lang karami yung ilalagay natin sa bawat paikot dun sa base niya. Dapat matanggal na rin natin yung mga damo niya para nang sa ganon wala siyang kakumpetensya dun sa ating ilalagay na abono. Hindi pa naman ganun kalakas sa abono, hindi pa ganun karami yung dapat nating i-apply sapagkat bata pa siya. Kaya lang ang ginagawa natin, sinisikap nating malagyan ng abono para na sa ganun uniform yung size niya. Tingnan nyo naman, uniform yung size niya, and then mabilis siyang lumaki. Dahil mag-aabono na lang din tayo, kaya yung possible na maging kakompetensya niya, yung weeds, dapat matanggal natin. So yun yung una dapat natin ginagawa kung tutuusin. Nagwi-weeding muna tayo, tatanggalin muna natin yung mga possible na kaagaw niya doon sa sustansyang binibigay natin. Kaya lang dahil hindi pa naman ganun kadamo ito, halos sinasabay-sabay ko na lang. Ginagawa natin ay nililinis natin. Kung meron tayong nakitang kung ano man ang dapat nating tanggalin doon sa ating halaman, tanggalin na natin, then saan natin i-apply yung abono para maging effective yung ating ginagawa. So yun lang siguro, at tutuloy ko muna yung aking ginagawa. May mga nagtatanong nga pala kung paano yung application ng ating abono. Sa katulad ko, yung rate daw ng abono tinatanong nila. Pero sa akin halos tinatansya ko na lang, bagamat may recommended tayo na dapat mabigyan natin ng sinasabi nila at least ay 20 grams per tree or per plants. Sa akin in-estimate ko na lang na katulad ng gantong karami. So yun na lang yung binubudbud ko sa puno. Pero syempre dahil iisa pa lang naman siya, wala pa siyang followers, hindi ganong kalaki yung pangailangan ng ating halaman. Ang mahalaga lang na ibigay natin yung supplement na para sa kanya, para ma-assure natin yung na maging robust, maging maganda, maging malusog yung ating halaman. At sa ganitong paraan, masasabi natin makukuha natin yung optimum growth ng ating halaman. Ang isa pa ay in 11 months time, possible ma-harvestan natin siya ng bunga. So yun yung isang dapat na unang ginagawa. Dahil nakapagtanim ka na, dapat maibigay mo na kung ano yung pangailangan niya. Kaya dapat at least monthly makapag-apply tayo ng abonong APMA para sa kanya. Ay dahil bata pa siya, ang gusto natin ay yung lumaki siya kaagad, yung vegetative stage ay makuha natin. Kaya ang ginagawa natin, monthly maglalagay tayo ng abono. So ibig sabihin, kung halimbawang sa isang taon, 12 times tayong maglalagay ng abono. Kaya lang iba't ibang ratio conforme sa kanyang paglaki, at ang isa pa ay iba't ibang klase ng ating abono. Ito ngayon ay 4600 kung di ako nagkakamali yung urea.
urea yung ating ibibigay. Then pag medyo nagdudumalaga na siya, halimbawa mga 8 months na siya, pwede na natin siyang bigyan ng complete fertilizer. So yun yung ginagawa natin. Then pagka medyo pumuso na siya, a-applyan naman natin ng potassium, na para sa ganon mas ma-develop yung kanyang bunga, mas malalaki, mas magaganda, makinis, and then mas mabigat. So yun lang muna. Maraming salamat and happy farming! Sa totoo lang, maganda rin yung timing na tayo ay nag-abono ngayon dahil ayan, medyo umaambon. Mabilis na mapapakinabangan ng ating halaman yung binigay natin na abono. So ayan, napakasigla ng ating halaman dahil medyo umaambon ngayon at umuulan. Iinit, uulan, favorable yung weather condition. Thank you.